madalas nating pinagkakaabalahan ang pagpapaganda ng tahanan. Kaya ito na po ang mga home decor idea na madaling gawin at kakaiba. Para magmukhang home sweet home ang ating mga tahanan, ang ilan sa atin talaga namang ito'y pinagkakagastusan. Mula sa kulay ng mga pader at mga dekorasyon hanggang sa pagkakaayos ng mga gamit, talaga namang ating pinag-iisipan. Ang bahay nga naman kasi na maayos at maaliwalas, kay sarap uwian. Pero mga mommy, ang good news, ang gasto sa pagpapaganda ng tirahan, pwedeng mabawasan. Kasama ang arts and craft expert na si Divine Comia. Konting creativity lang ang kailangan para ang tahanan umangat pa ang kagandahan. Alam niyo ba na ang foil ay hindi lang natin maaaring gamitin bilang pambalot ng mga pagkain, kundi pwede na din natin itong gamiting wall art bilang pandekorasyon sa ating mga tahanan. Taong 1910 nang maimbento ang aluminum foil sa bansang Switzerland. Naging sikat itong protective barrier at packaging material na kaagapay ni nanay sa kusina. Pero dahil sa makinis na texture at metallic nitong kulay, pwedeng-pwede itong isabak sa mundo ng arts and craft. At ang good news pa, pwedeng-pwedeng gumamit ng recycled foil sa ating mga project. For our first project, gagawa tayo ng isang wall centerpiece. Bukod sa foil, kakailanganin ng illustration board, marker at gunting. Una natin gagawin ay yung mga patterns. Para mapabilis ang paggawa ng maraming piraso ng dahon, tupiin ang pahaba ang dulong bahagi ng foil. Kailangang patong-patong at papanipis ang pagtupi nito. Pag sapat na ang kapal, gupitin na ito. Muli itong itupi sa gitna. Gumuhit ng petals gamit ang marker. Gupitin ito. In an instant, maraming piraso ng petals na agad ang nagawa. Pero dahil marami tayong petals na kakailanganin, ulitin lang ang proseso. Pag ready na ang petals at dahon, sunod namang gawin ang mga bilog. Para sa ating project, sapat na ang 2 piraso. Kapag marami na kayong nagawang dahon, pwede na nating simulan ang floral design. Pero pwede rin naman kayong gumawa ng iba pang disenyo ayon sa inyong kagustuhan. Gamit ang glue, idikit ang mga ginupit na pattern sa illustration board. Para mabuo ang floral design, ipalibot lang ang mga petals sa bilog. Pag matapos na natin yung unang inner circle ng leaves, i-continue lang natin papalabas para mag-expand na yung ating bulaklak. Maging malikhain lang sa disenyo na gusto nyong buuin. Pag buo na ang design, idikit ito sa itim na bahagi ng mas malaking illustration board. Ito ang magsisilbing pampatibay at frame. Yan! Ready na isabit ang ating foil wall art. Illustration board at recycled foil lang ang puhunan. Makagagawa na ng obra. Mura man ang paggawa, elegante naman ang resulta. Para naman sa mga mahilig mag-drawing, tamang-tama ang next project na ito para sa inyo. Sunod nating kakaririn ang pag-emboss sa aluminum foil. Gagawin natin ito gamit lang ang illustration board at glue. Maghanda rin ng shoe polish bilang pangkulay. Sa isang piraso ng illustration board, iguhit ang disenyo gamit ang glue. Para umangat ang drawing, kailangan kapalan ang paglagay ng glue. Hintayin lang matuyo ang pandikit. Pag tuyo na ang ating disenyo, ganito ang kanyang itsura. Ngayon, ihanda na ulit ang brush at ang glue. Sa isang tabo, paghaluin ng tubig at glue. Ito ang gagamitin nating pandikit sa foil. Ipahid lang ang ginawang solusyon sa artwork. Balutan na ito ng foil. Idikit ito ng maigi. Kailangang magmarka sa foil ang bawat detalye ng drawing. Sa ganitong paraan,
magmumukhang naka-emboss o nakaangat ang inyong ginuhit na larawan. At para magkaroon ng texture at kulay, pahira ng foil ng shoe polish. Ang effect, magmumukhang varnished ang inyong gawa. Ganun lang kasimple, meron ka ng foil drawings na pwedeng ipagmalaki. Dahil sa dark color at shading nito, siguradong agaw pansin ito sa mga pader na light colored. For our third project, gagawa tayo ng flower cutouts na pwede natin i-spread out sa pader. Para makagawa ng foil flower decor na swak sa bedroom, kakailanganin ng cardboard, panggupit, takandikit, kulay at syempre ang aluminum foil. Una, gagawa tayo ng flower patterns gamit itong cardboard. Gamit ang pencil, gumuhit ng iba't ibang size ng bulaklak. Gupitin ang mga ito. Depende na sa inyo ang dami, laki at ang style ng design. Pag okay na ang patterns, sunod namang gumupit ng cardboard strips. Ang mga ito ang gagamiting pang-outline sa bulaklak. Ikorte at idikit ang mga ito sa ginawang flower patterns. Matapos na nating malagyan ng pampakapal ang ating flower patterns, maaari na nating itong balutan ng foil. Ipatong na ang foil sa bahagi na may outline. Gaya kanina, kailangang idikit ng maigi ang foil para umangat ang flower outline. Ito ang magbibigay ng kakaibang effect at texture sa ating dekorasyon. Pag nabalutan na ito ng foil, pwede na natin gawin ang last step, ang pagkulay. Siyempre, kailangang ibagay ang mga kulay sa lugar na inyong paglalagyan. Pwede pang gumamit ng glitters para sa extra shimmery effect. Hindi ba't ang pader na pink lalo pang nabigyan ng buhay? At dahil ito ay inyong pinagsikapan, magaan pa sa kalooban sa tuwing ito ay titingnan. Mula sa mga wall art na gawa sa aluminum foil, muli nating napatunayan na ang mga karaniwan at gamit na bagay pwedeng bigyan ng panibagong buhay at pakinabang.